Kasi nakakapanghinayang masakit yung feeling. Yun yung masakit na feeling na tatanda ka tapos marami kang pagsisisi sa buhay kasi hindi mo na-express yung sarili mo, hindi mo nasabi yung gusto mo, hindi mo nagawa yung mga gusto mo, hindi mo nabili yung mga gusto mo. Where in fact, ang tagal mo na nabuhay sa mundo, marami ka sanang ways para gawin yun. Kaso, nakinig ka sa ibang tao. Hindi pwede yan kasi hindi naman tayo mayaman, di ba? Ngayon naiinggit sila na, teka, hindi pwede yan. Dapat pinalaki kami na ganito. Sunod lang kami sa magulang namin. Sunod lang kami sa matatanda. Sunod lang kami sa kung ano yung tradisyon. Sunod lang kami sa kung ano yung nakasanayan. Bakit? How dare you? How dare you na mangarap? Parang ganun. I'm not sure kung nakaka-relate. Minsan may isip natin na, oh, marami talaga may swerte lang talaga sa buhay, merong iba hindi. Pero parang sa swerte at malas lang ba talaga yon? Hindi kaya because may mga tao talaga na nagfo-focus lang talaga sa pangarap nila. Meron lang talaga mga tao na merong may grit, gano'n. Ui ah, ui ah, ah. Ui ah, ah, ui ah, ah, ah. Video log. Ayun, kinantahan muna kita because may hanash ako. Ayun, mag-start lang tayo ng light kasi may hanash. Hindi, wala lang. Hindi naman hanash na parang realization lang, sort of. Kasi meron ako napanood na na video na parang dumaan lang siya sa FYP and then parang, oh my God, na-trigger ako dito. Na-trigger ako dito because nangyayari to sa tunay na buhay. And matagal ko na to na napapansin, like hindi lang siguro isang beses, maraming beses, like hindi lang siya sa circle kung nasan ako. I mean, siguro may mga tao na din na parang nakapagkwento. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin kung si ganito nagkwento, ganyan. Parang ano na lang, random stories, ganon. Pero nakikita ko na tong pattern na ganito sa kung ano nangyari sa akin and then nangyayari din sa ibang tao. Kasi, ewan ko napanood mo na tong video na to, na, by the way, this is part of, yung usapan na breaking generational cycle tayo. Yan. Ang POV niya is, POV telling my family I'm going to Bali. To Bali. Parang yung sabi nung so yun nandito sa video, magpapaalam siya na pupunta siya ng Bali. So Bali, Indonesia. I think this is, they're British. Parang sabi kasi niya, papaalam siya, I'm going to Bali. Tapos sabi ng lola niya, you're not going to Bali. Tapos sabi niya, why? Because that's stupid. Gumanon. Tapos, akala ko yun na yun. And then, biglang yung auntie niya is yung nagkaroon siya ng, she's throwing a fit. Talaga nagwala siya. Nagwala siya because parang your generation stinks. Lahat na lang ng gusto nyo nagagawa ninyo. Parang ako nawala yung livelihood ko, sort of parang walang mangyayari sa buhay niya. Napagkaitan siya ng lahat. O, diba? Nangyari na ba sa inyo? Nakarinig na ba kayo ng ganun? Does that ring a bell? Diba? Siguro swerte na lang yung mga tao na hindi nakarinig or nakaka-relate sa ganun. Kasi parang swerte mo na wala ka na-experience na hanash sa surroundings mo. Pero ako kasi parang narinig ko na yan ng maraming beses. Mga similar na ganun. Wherein may mga tao na nakapag-travel na sila, ganun. Parang nagsimula kayo sa wala, ganun. And then suddenly, biglang may mga tao na nakaipon na sila, and then nakapag-travel na,
tapos bigla nila i-a-announce, tapos may magdi-disagree, tapos magtataka ka bakit sila nagdi-disagree, tapos ayan na, mag-aaway na. Kasi parang sa'kin, nung napanood ko 'to kanina, ang unang pumasok sa isip ko is yan yung reason kung bakit hindi mo puwedeng sabihin yung mga manifestation mo, mga affirmation mo. Like, 'wag mo ng sa'tin-sa'tin na lang yang mga manifestation, affirmation, or kung nakikita mo siya sa social media, eh, di okey, like, gano'n. Pero hindi mo siya puwedeng ikuwento sa iba, hindi mo puwedeng ikuwento yung mga, plano mo, gano'n, dun sa within your circle, gano'n, or for people who you know. Or kung halimbawa kung nag-e-FB ka pa, kung may account ka pa do'n, kasi ako wala na, tinanggal ko na kasi may maraming ganyan, na 'pag alam nila na, "Oh, may plano ka palang pumunta sa ganyan," tapos magsasabi sila ng lahat ng negative. Parang in short, gusto lang nilang iparamdam sa'yo na hahatakin kita. Hahatakin kita kasi na how dare you na nakaisip ka na mag-ibang bansa? How dare you na nag-travel ka, nakapag-beach ka na ngayong summer, gano'n, habang ako andito lang sa bahay? How dare you na nakakabili ka na ng mga ganyan or nakakakain ka na sa masarap na restaurant habang ako nagtitipid? Mga gano'n. Maraming ganyang tao. It's either nasa circle mo sila or sabihin natin na acquaintances mo sila. Kasi parang, akala ko din noon na within your circle lang sila. Sabihin natin na either, family, relatives, or, circle of friends. Pero hindi din. Kasi minsan nasa mga coworkers mo din or kung nag-study ka pa, 'di ba, nasa, makaklase, 'di ba? Kaya 'di ba halimbawa may mga naiinggit na mga tao na si ganito masuwerte sila kasi ganyan-ganyan tapos ako hindi. Tapos 'pag nagshe-sharing na ng mga plano ganyan, I mean ang daming tao na naghahatak, naghahatak pababa once na narinig nila na, may umangat, 'di ba? Parang unconsciously hahatakin nila. Pero naisip mo bakit ba may gano'n? Bakit may mga taong ganito? And sa'kin, ang napapansin ko kasi is more on the older generation kasi yung ganyan. Like siguro ngayon up to now naman kasi medyo hindi naman unfair kasi ang buhay, iba-iba tayo ng status sa buhay. Minsan maiisip natin na, oh, marami talaga may swerte lang talaga sa buhay, merong iba hindi. Pero parang sa swerte at malas lang ba talaga yun? Hindi kaya because may mga tao talaga na nagfo-focus lang talaga sa pangarap nila, meron lang talagang mga tao na merong may grit, gano'n. May grit para gawin yung goal sila sa buhay, gano'n. Siguro try mo na lang panoorin. Lahat naman siguro meron ng hindi ko naman siyempre sasabihin ko ano yung account ko, 'di ba? Parang i-search mo na lang siguro. Parang yung title lang niya dito, yung for credit galing siya kay, Amelia Sutton Fitness, at Amelia Sutton Fitness. Siguro masa-search mo siya, #Bali. Ay hindi ko na pala. Hold on Hindi ko siya maano sa umpisa, eh. Basta parang ayun, nagpaalam siya sa parents niya. Siguro try mo na lang i-search if you want to look at it and check mo kung ano magiging reaction mo. Pero sa akin kasi nakaka-relate ako sa ganyan because, um, for example, di ka ba napapaisip kung bakit may mga tao na halimbawa yun 'pag nagpo-post ka na lang sa social media, yun na lang. Kasi related din yun sa gano'n, eh, 'di ba? Nag, ah
pumunta ka sa beach, ganyan, post ka, parang, ano, sa IG or sa FB, 'di ba? Tapos naka-add dun yung mga ka-close mo, 'di ba? Either ka-work mo or relatives, gano'n, friends. Tapos may mga tao talaga na magko-comment ng, alam mo yun, like hindi maganda. And siyempre hindi mo naman puwedeng hindi i-post kasi bakit ba, 'di ba? Page mo 'yun, eh, 'di ba? Social media mo 'yun, may account ka, libre siya, lahat naman may karapatan na mag-post. So, ipo-post mo yung mga travels mo, gano'n. Pero somehow merong mga tao na bigla na lang sila magko-comment ng, alam mo 'yun, condescending way, parang may inggit or minsan naman hindi sila magpo-post, pero 'pag nagkita kayo, 'di ba, akala mo hindi sila nakatingin kasi never naman sila nag-comment, pero 'pag nakita kayo in real life biglang hahanap sila ng way dun sa usapan para masingit yung part na yon "Huy, ikaw nga mayaman ka na kasi punta ka na sa" sabihin na natin na Bali, gano'n kasi yun yung topic. "Huy, ikaw nga nakapag-Bali ka na, eh, gano'n, yaman mo na," ganyan. So, dapat alam mo yun, gagawa sila ng way para gamitin yung story mo na pinost mo para lang hatakin ka pababa or sabihin natin na yung usapan is medyo negative and then nakakita sila ng way kung paano gagamitin yung pinost mo sa social media para, um, gamitin yung story mo na yon and then ikaw yung, gawing center of attraction para dalhin into that, negative, um, side of the story. Para mamasamain nila kung bakit ka, um, gumagastos, 'di ba? Like halimbawa, sabihin natin na, ako ng tipid dito or hindi nga ako gumagastos tapos ikaw bili ka ng bili ng kung ano-ano, 'di ba? Pero ang tanong kasi is, masama siguro kung halimbawa hindi mo naman pera 'yun, 'di ba? Tapos ginastos mo, 'di ba? Or nanghingi ka ng pera just to splurge, 'di ba? Obviously masama yung may 11-11 sa screen. 11-11 do'n sa screen nakita ko. Um, 'Di ba masama 'yun kapag ginamit mo yung pera ng iba, tapos in-splurge mo lang, tapos ipo-post mo sa social media na, "Oh my God, look at me, nakarating ako sa beach na ang ganda-ganda ko ngayon." 'Di ba? "Nakarating ako sa ibang bansa, look at me, I look rich." 'Di ba? Ta's pera naman pala ng iba, 'di ba? Masama 'yun siyempre. Pero yung halimbawa, 'di ba, 'pag yung pinag-ipunan mo naman, like ano bang masama na mangarap, 'di ba? Madalas kasi nati-trigger yung mga ganyan na akala kasi nung mga tao, and ako na-witness ko yan sa older generation na may ganyan sila, na ang hilig nila magtanungan kung magkano na yung laman ng bank account nila. Yung dun ako naloka ako dun sa ano, nung bata ako, naloka ako dun sa part na bigla na lang siyempre normal na kuwentuhan, wala namang social media nun, so wala kang choice, kailangan makikipag-interact ka talaga sa mga tao, gano'n. Tapos bigla na lang sila magtatanungan na, ano, "Mayaman na ba? Kano na ang laman ng bangko?" Parang, what the heck? Bakit kayo nagtatanungan ng ganyan? Tapos ayan na, 'pag ano na, 'pag hiwa-hiwalay na, kanya-kanyahang kuwento na, mamasamain mo na, 'di ba? Ang sama-sama na si ganyan, tanong ng tanong sa ano, 'di ba? Like yun yung pinag-uugatan nung mga problema na so far wala naman talaga dapat na issue, it's just that nagbi-bring up yung mga tao ng mga kaiinggitan. Tapos gagawin nila pagkukumpara-kumparahin nila na si ganito nga nakapunta na sa gano'n tapos 'yan, tapos ba't ikaw hindi? Bilang
Bakit? Ba't naman bigla napunta sa gano'n? Bakit ano na naman, anong problema? Ang daming nakikita nung mga tao na ang dali nilang humanap ng mga ways para mainggit na hindi naman dapat kainggitan. And dun sa napanood ko na video, parang kung sana yung auntie na yon na nagwala siya, talagang nagwala siya, eh, parang nagdabog talaga siya na parang bata. Akala ko is yung lola yung mag-aaway kasi hindi niya parang she said na parang, "That's stupid," gano'n. Kasi bakit ka nga naman pupunta ng Bali? Possible baka hindi sila well off, well obviously naman kasi hindi naman magre-react ng gano'n kung walang pinanghuhugutan, eh. Like kung well off lang yung mga tao parang, pupunta ako ng Bali, 'di ba? Parang, "Okay, fine, bye-bye, enjoy," 'di ba? Gano'n lang kadali. Pero bakit nagwala yung mga tao? Nagwala yung auntie, nagwala yung mga tao. That means may pinanghuhugutan 'yun kasi napagkaitan siya ng marami na instances na gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko rin pumunta ng ibang bansa, gusto ko rin mag-travel. Kaso parang sabihin na natin na siya yung gumagastos dun sa bahay, possible, or, siya yung trabaho ng trabaho and then wala siyang time para dun, or sabihin natin na hindi niya naisip na puwede pala. Hindi niya naisip na puwede palang gawin yun. It's just that may isang tao, well, actually kung auntie niya yun, so bale pamangkin niya. So yung pamangkin niya is tanghas na pumunta ng Bali. Kahit na alam nung pamangkin na hindi siya papayagan ng lola niya, hindi siya papayagan ng auntie niya, hindi siya papayagan ng buong pamilya niya, pero naglakas loob siya. Kasi if I'm not mistaken, parang like sinabi lang niya, parang kinabukasan na siya pupunta ng Bali. It's just that nagpaalam siya the day before. So parang wala na kayong magagawa, nakaset na lahat, paalam na lang ako, lalayas na ako. 'Di ba? Naka-relate ba kayo sa gano'n? Meron na ba kayong instances na ganyan? 'Di ba? Kasi ako marami na, marami akong gano'n na instances na hindi ko talaga sinasabi. Kasi alam ko hindi ako papayagan. It's just that kalkulado ko na yung sitwasyon. Alam ko na safe ako. Alam ko na 'pag something bad happens, hindi ako tatawag na, tulungan mo ako, gano'n. Parang, nandito ako, tulungan mo ako. Hindi. I see to it na everything is okay. Gano'n. So, malakas yung loob ko na pumunta sa isang lugar na kakilala ko yung mga kasama ko, gano'n. And then possible sa story na yon is what happened is wala lang talagang nangangahas kasi alam nila na yung sitwasyon nila is hindi okay. But for some reason, yung I'm not sure kung bata yon, but for some reason yung pamangkin is siguro nakaipon na siya ng pera, gano'n. May dream na siya before na pumunta ng Bali, and then ngayon ko na iche-check yung bucket list ko, and then nag-react yung mga tao sa bahay nila, 'di ba? And dun pa lang sa video na yon, makikita mo na kaya ko ito parang ita-tag as a generational cycle, generational trauma, breaking generational cycle because obviously yung lola pa lang is nag-disagree na siya. And then yung auntie is nag-react siya in a very negative way. So, therefore, nag-start siya sa lola. Nag-start siya sa pinaka-older generation. Probably, the silent generation. I'm not sure if they're still alive. Lumaki sila or nanggaling sila doon sa household na masyado silang limited, na hindi sila pinapayagan because hindi pwedeng mangarap. Lumaki sila sa household na ganito lang tayo, simpleng buhay lang tayo, bawal yan, bawal 'to. Ganito lang tayo dapat, kasi ganito na yung nakasanayan, kasi ganito na yung tradisyon.
So, dun pa lang is kinulong mo na yung idea, 'di ba? So, lumaki yung mga tao, tumanda ang mga tao, tumanda sila na hindi sila nangangarap, na hindi nila inaasahan na puwede pala yung ganito, puwede pala yung ganyan. Then suddenly dumating ang bagong generation. Dumating yung mga pinanganak yung mga bata. Na-realize ng mga bata na, "Oh my God, meron palang ibang ways." Gano'n. Parang, "Oh, somehow we discover some technology." Gano'n, 'di ba? "Ay, madali palang mag-book." Gano'n. Or basta makaipon ka ng ganito, possible na pala na makapag-travel. Or somehow nakakita sila ng way kung paano kumita ng pera. Dahil again, technology. Then, um, naging mas mabilis yung paraan kung paano nila makukuha yung mga gusto nila. Kasi nakakapag-gain sila ng mga knowledge. Nakita sila ng possibilities. Ngayon, the boomers or the previous generation na lumaki dun sa hindi tayo pwede ng ganyan, hindi tayo pwede ng ganito. Magtiis ka sa ganyan, magtiis tayo sa ganito. Hindi pwede yan kasi hindi naman tayo mayaman, 'di ba? Ngayon naiinggit sila na, "Teka, hindi pwede yan. Dapat pinalaki kami na ganito. Sunod lang kami sa magulang namin. Sunod lang kami sa matatanda. Sunod lang kami sa kung ano yung tradisyon. Sunod lang kami sa kung ano yung nakasanayan. Bakit? How dare you? How dare you na mangarap?" Parang gano'n. I'm not sure kung nakaka-relate, pero sa akin parang, narinig ko na 'yan, maraming beses na, narinig ko na 'yan. I mean, hindi lang sa ano, hindi lang 'to inside of my circle, pero parang sa stories din ng ibang tao, ganyan, naririnig ko na 'yan. Ano, parang similar scenarios, magkakaibang tao lang. Pero yung context, ganyan, ganyan. I mean, subukan mo na this is the reason why kailangan mo makipag-usap sa mga tao. Makipagkaibigan ka, 'di ba? Magkuwento kayo ng mga buhay-buhay, 'di ba? Kasi do'n ka makakarinig ng mga stories na hindi mo akalain na nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Hindi lang siya pang pelikula. Minsan exaggerated 'yun sa mga pelikula, pero you know, may mga stories na oh my God, nakakita ko mukha magwa-111 pero oh my God, universe mukha kasi nakita ko 110 na, 110 na dun sa ano, 110 na dun sa phone ko, eh. Malapit na siya mag-111. Parang, oh my God, universe. Ang napansin ko nawala tuloy ako. 'Di ba, meron kasing ano, merong inggit, eh. Merong inggit talaga from the previous generation na hindi nila nagawa yung maraming bagay. Kaya ayan, 111 na. Kaya nagkakaroon ng, differences between, generations kung bakit ka nakakakita sa FYP mo na it's about boomers versus millennials, millennials versus Gen Z versus gano'n, 'di ba? Kasi siyempre separated tayo between may mga gaps talaga na tumatakbo lang naman yung ano, yung panahon, yung oras, and magkakaiba talaga kung ano yung meron yung previous generation sa meron tayo ngayon and then yung sa mga darating pa na henerasyon. Pero ang napansin ko dito is parang dun sa previous generation parang wala talagang nangangahas na mag-try ng ibang path. Parang lumaki talaga sila na sunod lang sila sa kung ano yung nakasanayan. Pinag-iisipan ko kung bakit gano'n. Minsan kasi naisip ko na siguro dahil social media na din,
Kasi meron na tayong social media noon, eh. When I was young, wala naman din social media. Lumaki ako dun sa time na wala talaga, Diyos mio. Parang masuwerte ka na lang kung may TV, kung may kuryente, 'di ba? Kasi kung wala, ay my God, wala. 'Di ba? Kung lalo na kung hindi ka naman nagbabasa ng libro, kung hindi ka marunong magbasa ng libro, 'di ba? Wala kang gagawin. Talagang nakatunganga ka lang talaga. Titingnan mo lang yung mga ibon ta's malulungkot ka na, gagabi na, ganyan. Wala, 'di ba? Ngayon kasi meron ng social media, gano'n. So, lahat nakikita na natin kung ano yung mga buhay ng iba-ibang tao, kung ano yung mga possibilities nakikita na natin, 'di ba? The previous generation, wala silang ganyan. Lalo na 'pag kung nakatira sila sa provinces, yun ang napapansin ko ha, yung mga nakatira sa provinces talagang sila yung very very traditional. Wala silang ibang ni feeling ko nga baka nga magazine, baka nga hindi pa sila nakakita ng magazine. Way back ha, noon. Kaya parang takot sila 'pag nakakita sila ng technology, gano'n. Parang it's either natatakot sila sa technology or parang masyadong mataas yung tingin nila sa'yo na 'pag naka-achieve ka ng ganitong klaseng technology is mayaman ka kaagad, gano'n. Or parang talk of the town ka kasi si ganito meron na yun yung tipong videoke nga lang noon, eh, parang nakarinig na ako when I was very young na parang ang tawag pa nila nun is microphone, parang may microphone, gano'n pa sila. Parang naisip ko, "Anong microphone?" Oh my God, videoke pala yung tinutukoy nila, parang manghang-mangha sila. So, parang hindi ko tuloy maintindihan na parang ano bang magiging reaction ko sa ganitong sitwasyon? Malulungkot ba ako or magagalit ba ako? Magagalit ba ako na bakit kayo ganyan, na parang hindi ko mo lumaki kayo na para kayong naka-cage, na hindi kayo nangangahas or nagde-dare na lumabas sa ganyang, mindset na parang sobrang limited lang kayo. Gano'n, parang it doesn't mean na gano'n kayo is dapat yung bagong generations is itutulad niyo sa inyo. Or malulungkot ba ako dapat na parang hindi kasi unawain natin na nung time nila walang mga ganyan. So ngayon mayroon ng technology para makapag-book ka papuntang Bali ng mabilis or meron ng ways ngayon kung paano kumita ng sabihin na natin na hindi naman siguro I mean, hindi ko na iko-condescend yun kasi kahit naman ako, eh, parang na-experience ko na yan na through technology na nakakakuha ko ng income ng na, hindi 'to ano ba na hindi ko 'to magagawa noon, something like that, 'di ba? Pero parang 'di ba ang nakakalungkot lang dito is yung values or yung treatment na bakit yung freedom, yung idea ng freedom noon is sobrang bakit yung mga previous generation kailangan nilang ikulong yung mga tao dun sa idea na ganito lang tayo? Bakit kailangan nating i sabihin na natin na for example, yeah, yung idea ng pagta-travel, 'di ba? Like kung gusto mo na pumunta sa ibang lugar, kung may pera ka naman, 'di ba, pinag-ipunan mo siya, hindi ka hingi ng tulong sa iba, hindi ka nanghingi ng tulong sa, um, yeah, sa friends mo, sa family mo, 'di ba? Siguro naman may karapatan ka maging masaya because gusto mo siya, 'di ba? Bakit kailangang pigilan nung mga tao na sa paligid mo, 'di ba? Well, anong gusto mo, 'di ba? Like bigla ka nalang mawawala kinabukasan, bigla na lang sila maloloka na, "Nasaan si ganito?" Bigla, hindi siya nagpapaalam, 'di ba? Kaya ka nga nagpapaalam, eh, kasi parang yun yung way of respect mo na, "Hoy," na ay 'di ba? "Pupunta ako sa ganito, ha. 'Pag hindi mo na ako nakita, alam mo kung nasaan ako." Mga gano'n. 'Di ba, magpapaalam ka is because magpapaalam ako kasi I have respect na
Gusto kong magpaalam sa'yo para alam mo kung nasaan ako. Pero hindi ko hinihingi yung comment mo na pigilan mo ako or hindi ko hinihingi yung opinion ninyo para pigilan ninyo ako na ito yung balak ko. Kasi matagal ko na siyang pinag-isipan, matagal ko na siyang ginawa, gustong gawin, 'di ba? 'Di ba, halimbawa meron kang mga kaibigan, 'di ba? Lagi kayong magkakasama nung mga kaibigan mo na yon. Then all of a sudden, pupunta ka na sa ibang lugar or may plano ka ng humiwalay, gano'n. 'Di ba? Makakarinig ka rin ng ganyan na parang pipigilan ka nila, like, bakit? Ba? Or sa trabaho, ang tagal niyo na magkakasama, then all of a sudden, biglang may isang magpapaalam na magpupunta na siya ng Canada or natanggap na siya dun sa isang trabaho and then magre-resign na lang siya biglaan, 'di ba? Tapos parang hindi masaya yung mga tao, parang, "Bakit? Iiwanan mo na kami." Ganyan. Tapos yung I know initial reaction yun pero parang parang hindi nila talaga matanggap na mawawala na hindi sila sanay dun sa changes na nagbabago talaga yung mga tao. Na yung mga tao is hindi tayo puwedeng nasa isang lugar lang all the time for many years. Kailangan nag-e-explore tayo, kailangan nagshi-shift tayo ng realities, kailangan nag-e-explore tayo because ito yung reason kung bakit tayo nandito sa Earth. Ito yung reason kung bakit tayo pinanganak. Hindi tayo dapat lagi lang nandito sa loob ng bahay na trabaho, bahay, aral, bahay, gano'n. Siguro, yeah, kasi humihingi ka pa ng tulong sa parents mo, gano'n, wala ka pang sariling pundasyon. Yeah, that's a good point. Pero in time, mag-iisip ka din na gusto kong makarating sa gano'ng lugar. Gusto kong mag-apartment, gusto kong mag-solo living, living alone, 'di ba? 'Di ba? Kasi kasi so far feeling mo baka toxic na sa toxic na sa inyo. Like hindi ko na i-sugarcoat yung ganyan, eh, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay, eh, 'di ba? Swerte mo na lang kung lahat is, 'di ba, like agree sa'yo gano'n, parang hahayaan ka lang nila. But most of the time pipigilan ka because concerned sila sa'yo na kaya mo ba talaga nang wala kami, ganyan, yung mga 'di ba? Like yun yung gustong mong marinig, eh, na parang concerned sila is because kaya mo na ba? Ganyan, may pera ka na ba? 'Di ba, may ipon ka na ba? 'Di ba, 'pag ba namroblema ka babalik ka ba dito sa'min? Mga ganyan. Yan yung mga gustong marinig, yung supportive naman sila is just concerned sila kung kaya mo na ba talaga. 'Di ba, yan yung magandang marinig sa ears, 'di ba? Oh my God, 'di ba ang swerte ng mga taong gano'n, 'di ba? Ayan sa'kin naman ha, sa'kin kasi wala na akong magagawa, eh. Talagang ako kasi, um, sa'kin kasi calculation muna, gano'n, bago ko gawin yung isang bagay na feeling ko malaki siyang leap. Pero once I said na gagawin ko 'to, I make it sure na plantsado na lahat, 'di ba? Tatalo na lang ako. Parang marami na akong explanation na kasi ganyan, kasi gano'n, kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, wala ka na magagawa, pupunta na ako bukas, bye. Gano'n na lang ako, 'di ba? But then there are people na alam mo 'yun, yung experiences nila is parang pang-drama na na-explain mo lang lahat, 'di ba? Meron pang tao talaga na iiyak na, bakit ka aalis? Anong ginawa namin sa'yo, ha? Wala ka na ba utang na loob?" Mga teka, ilang araw lang ako mawawala. Ilang araw lang ako mawawala, babalik din ako. Mga gano'n, pero ang dami pang arty, ang dami pang hanash, 'di ba? And then merong mga tao na magre-react na, yeah, parang yung nasa video na hindi ko na-experience 'yan, gano'n. Parang how dare you na aalis ka sa bahay, gano'n. Na dapat andito lang tayong lahat. Gano'n, walang aalis, gano'n. Dito tayo pinanganak, dito tayo tatanda, dito tayo mawawala. 'Di ba, medyo OA na 'yun, pero hopefully wala naman sana maka-experience ng ganiyan because
My God, kung may experience mo pa yung ganyan, medyo mag-isip ka. Ayokong directly hindi ko kasi siyempre naman alam kung sino yung mga manonood nito, hindi ko rin alam kung hindi kasi one size fits all ang mga advice, gano'n. Yung iba-iba tayo ng sitwasyon, 'di ba? Pero kung spark man ako sana ng idea, like mag-isip ka kung paano mo gagawing totoo yung mga pinapangarap mo sa buhay. Kasi maraming tao ang pipigil at pipigil sa'yo. Pero siguro kung meron kang pangarap, ang payo ko is, wag mo muna ikwento. Wag mo munang sabihin, secret lang siya. 'Di ba? Mag-isip ka, gawa ka ng way, wag mo munang isulat 'yan, 'di ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3 on my clock. 1, 2, 3. Nakita ba? 1, 2, 3, angel number. Yeah, that's progress. But noon ko pa nakikita yung angel number 1, 2, 3, pero usually that is progress. Gano'n, parang you trust the process, ha? You trust the process. 34, 34. My God. The universe is supporting me in this topic. Ayun, pag-isipan mo yung mga plano mo, kaya. Kasi it's time na we break these barriers na kung ano yung mga nagawa ng mga previous generations is we push the boundaries, gano'n. Hindi naman kailangan na kasi kailangan may compassion pa rin tayo. Kaya ako kasi nung 'pag nati-trigger ako sa ganyan, naiinis talaga ako kasi nagre-reminisce sa'kin yung mga memories. Pero somehow kailangan ko maging compassionate, kailangan ko intindihin yung sitwasyon nila na hindi nila narating yon, na hindi nila nagawa yung mga gusto nila sa buhay. It's just because talagang malaki yung naging emotional ako, na malaki yung hold sa kanila yung pagiging strict ng parents, pagiging strict ng relatives nila, pagiging strict nung mga, let's say, kapatid, kamag-anak nila, or mga kakilala nila sa buhay, kasi hindi yun yung common eh. Parang nung time nila, parang yung mga nakagawa lang nun is yung mga well-off na sa buhay. Yung kapag bumagsak sila, meron silang babalikan. Yung nakakagawa lang nun is yung talagang tipong kaya na nila na pag lumayas sila is wala nang balikan. Mga gano'n. Yung talagang huhugot ka ng lakas ng loob na ayoko na, gano'n. I'm done, gano'n. Na parang wala ka na magagawa. This is my life. Ngayon kasi somehow may technology na tayo, meron tayong mga ways kung paano natin maka-calculate yung mga pangarap natin na gusto mo mag-travel, 'di ba, meron ng mga apps, ayan. Malalaman mo na kung magkano, 'di ba? Estimate mo na kung basta nakaipon ka ng ganito, pwede ka ng mag-travel, 'di ba? Makakabalik ka ba? Sure ka ba na makakabalik? Oo. Masisigurado mo ba na safe ka? Yeah, may phone ako, may phone sila. O, text na lang tayo, sendan kita ng gusto mo ba ng pasalubong? Let me know, 'di ba? I'll give you souvenirs, 'di ba? So, medyo kaya na nating i-explain na yung mga gusto natin is feasible na, 'di ba? So, nandun yung part na kaya natin na mag-push ng boundaries, na yung mga nagawa ng mga previous generations is pwede na natin siyang ma-achieve ng hindi hindi na umaabot sa dramahan, 'di ba? And then, for those people na hindi nila magawa yung mga gusto nila because strict yung parents, ang daming nagsasabi nung mga, um, sa mga circle nila na, hindi maganda 'yan or "Wag kang ganyan kasi pangit 'yan," 'di ba? Hindi pa tapos. Buhay pa tayo, 'di ba? Marami pang pagkakataon para baguhin natin yung sarili natin according to kung sa ano yung gusto natin. Meron nga akong nakita dito,
Siguro bibilisan ko na lang. Meron nga ako ditong nakita na yung comment din galing do'n sa video na ini-screenshot ko na lang. Ito pala, sorry, try mo i-search yung ano, "Telling my family I'm going to Bali." 'Yon. "Telling my family I'm going to Bali." 'Yon, sa FYP dun sa kabilang app, sa TikTok. 'Yon, makikita mo yung video na sinasabi ko. May isang nag-comment dun, sabi niya, "I think what really bothers the older generations is that they live their life the way people have told them to rather than doing what they want to do." So yeah, totoo 'yun. Parang yung kinukuwento ko kanina. Kasi sumusunod lang sila sa elders, eh. 'Yun yung mahirap. 'Yun yung mahirap na alam mo 'yun, napapansin ko na 'to since I was very young, since 7 years old pa lang ako, na talagang 'pag meron sa kanila na, alam mo 'yun, nag-iiba ng path, parang nag-iiba yung tingin nila na parang, "Bakit ka ganiyan? Parang hindi ka sumusunod." Alam mo hindi man direct na gano'n, pero yung makikita mo sa expressions nila na yung disapproval nila sa mga decisions nung mga tao sa paligid nila, every time na merong nag-iiba ng path, parang they expect na lahat isusunod sa ganito. Hindi sila makapag-explore, hindi sila makaalis kung nasan sila, hindi sila makalabas ng bahay, hindi sila makalabas ng alam mo yun, hindi sila makapag-explore ng ibang klase ng trabaho, yung trabaho na gusto nila. Hindi sila makapag-aral na kung ano yung gusto nilang course. Just because kailangan nilang sumunod sa kung ano yung gusto nung nakakatanda. Just because yun ang uso, yun na yung tanggap ng society, 'di ba? Like the previous generations, hindi sila hindi nila ma-break yung ganong cycle. Parang kapag na-break mo yon, kapag totally nag-iba ka ng landas, you are considered outcast. Parang good luck na lang, 'di ba? Good luck na lang. Good luck na lang kung sabihin na natin na yung mga nag-ibang bansa, 'di ba? Tapos naging successful sila, yumaman sila. Parang dun sila makaka-experience na papalakpakan sila pag-uwi nila, 'di ba? Na dun mo na lang maikukuwento na pagbalik mo, "Oh my God, ayan na si Balikbayan Box, ang daming chocolates." Biglang, "Oh my God, mayaman ka na." 'Di ba? Parang parang so far when I was young ta's nakikita ko yung mga gano'n, parang ang laki nung pressure na kapag lalabas ka dun sa comforts ninyo, 'pag lalabas ka dun sa kung ano yung sinabi ng mga nakatatanda, kung ano yung sinabi ng society. 'Pag lumabas ka dun, 'pag nag-explore ka and wala siyang balikan, hindi natin maa-assure kung magiging okey ba yung buhay mo dun or hindi. Parang ang laki nung pressure. Pero napapaisip ako na yung mga ganong tao is alam mo yun, parang saludo ako sa mga ganong tao na nag-e-explore sila ng ibang buhay, ng ibang kasi kasi makikita mo, makikita mo dun sa mga tao na yun na nag-iba sila, may change sa kanila and then 'pag bumalik sila sa pinanggalingan nila, maririnig mo na yung mga words na, "Oh, nag-iba ka na porket nakapunta ka na sa lugar na yun, nakarating ka lang ng ganyan, nag-iba ka na." 'Di ba? Yung akala mo lang sa soap opera mo lang siya maririnig, 'di ba, or sa mga palabas lang, pero hindi nangyayari siya sa tunay na buhay, 'di ba? Nag-iiba yung ewan ko. Noon kasi when I was young, parang yung term na liberated is parang you are considered as a very wild person. Parang you are very, outrageous, very, extreme na parang people will look at you from head to toe, 'di ba? Pero ang hindi lang nila naiintindihan is there's a huge world outside this little town or this little
this dome, this house. There's a big world out there na ang sasaya ng mga tao. And you, porket nandito ka lang sa bahay, porket andito ka lang sa comforts mo, hindi ka nangahas na lumabas, is akala mo masama na yung ibang tao just because they explore the outside world. No, ikaw yung hindi nag-grow eh. Ikaw yung nagstay lang sa safe zone, sa comfort zone, and then dumating ka na sa time na tumanda ka na just because nakikinig ka dun sa parents mo, just because nakikinig ka dun sa elders ninyo, na just because nagbabasa ka lang or you are just looking on this contents na traditional, alam mo yun, hindi ka na lumabas eh. Tapos nakita mo yung ibang mga tao na, oh my God, masaya sila na nakapag-travel na sila or nagawa nila yung mga gusto nila sa buhay, then you're going to become very bitter. Parang sayang, parang hindi pa sana tapos yung panahon hindi pa naman tapos yung time, is just that hindi mo pa ginagawa, hindi ka lang nag-e-explore eh. May time pa sana, is just that hindi mo ginagawa eh. Takot ka na lumabas sa comfort zone mo, gano'n. And ako marami din akong ganyan, hindi naman sa nagmamalinis ako just because ginagawa ko yung video na 'to. Marami din akong ganyan, na takot ako and then nakikita ko yung iba kong mga friends na, oh my God, nagagawa nila yung mga gusto nila. Pero marami din naman ako na instances na lumabas ako ng comfort zone ko. Like for example, for many years, like for 10 years, gano'n. Kasi yung trabaho ko is nasa ibang lugar. So, nilakasan ko yung loob ko na mag-apartment, mag-condo. Tumira ako nun sa BGC, gano'n. Like sa Eastwood. Tumira ako and dun ko na-realize na, oh my God, possible pala 'to. Puwede ko palang i-experience yung the fine things in life. Dun ulit tayo sa the fine things in life. Puwede ko pala i-experience yung fine things in life, 'di ba? Kung lalakasan ko lang yung loob ko na lumabas sa comfort zone ko, 'di ba? Na 'pag pinush ko pala yung boundaries na kung ano yung kaya ko, 'di ba? Merong magandang future na nag-iintay sa'tin do'n. Pero siyempre naman 'di ba, common sense naman, 'pag masyado namang fishy yung mga gagawin nating actions, 'di ba? Pag-isipan natin, 'di ba? Calculation lang, 'di ba? Alam mo 'yun, tanong-tanong lang tayo, 'di ba? Hindi naman puwedeng, "Ay, sabi sabi ni ganyan, mag-explore na ako, explore na ako." Aba, 'pag may nangyaring masama sa'yo, 'di ba, huwag mo akong sisihin diyan, 'di ba? 'Di ba, kanya-kanya tayo ng ng comfort zone at ng 'di ba? Siyempre common sense pa din, 'di ba? Pero ang pino-point ko lang dito is hindi common na tumanda na hindi mo na-experience yung mga masasayang bagay when you were young, gano'n. Puwede pa rin 'yan, 'di ba? Experience mo pa rin 'yan when you are old. Pero siyempre iba na yung experiences. Like for example, kung kung nakakita ka ng mga tao na may mga matatanda na they are still clubbing, 'di ba, 'pag matanda na sila, parang, um, message to younger generation, hayaan niyo sila. I mean, wala naman silang ginagawang masama sa inyo, hayaan niyo sila. Kasi ako nakita ko rin 'yan noon when I was young, na napansin ko na these people na matanda na sila, pero bakit nasa club pa rin sila, 'di ba? Parang this is for the, ah, you know, for the teenagers or for the young professionals. Parang you're too old, 'di ba? 'Di ka na dapat nagka-club. Pero hindi mo sila masisisi because lumaki sila sa household na masyadong strict ang parents or nandun sila sa environment na hindi uso yon. Probably galing sila ng province, walang gano'n sa kanila, 'di ba? They grew up in the province, walang clubbing dun sa kanila, walang fine dining sa lugar nila, 'di ba? Or probably takot lang sila kasi marami silang
marami silang ifs and buts, 'di ba? Or probably they went to, their, ugly duckling phase nung when they were young, nabubully sila nung bata sila, and then nung tumanda na sila, parang unti-unti nilang binrake yung boundaries, ganyan. Parang ngayon lang sila naka-afford ng magagandang damit or ngayon lang sila workout and then na-enhance nila yung looks nila, ganyan. Tapos yeah, nakapag-clubbing na sila, "I want to experience clubbing," gano'n. Matanda na sila. Parang marami na silang pera na pangwaldas, gano'n. They just want to see people na masasaya. Yun lang yun. Yun lang yung na-observe ko na kung bakit nila ginagawa yun. And dapat mo ba sila bigyan? Hayaan mo lang sila. Kasi mas saludo ako sa mga gano'ng tao. Kasi hindi pa tapos yung buhay mo, eh, parang buhay ka pa. Meron ka pang 24 hours a day, every day para i-push yung boundaries. Meron ka pang 24 hours a day para gumawa ng mga maliliit na steps para ma-achieve mo ma-check mo yung mga bucket list mo. May 24 hours ka pa na makapagplano, what's next, 'di ba? Ano pa yung mga bagay na hindi mo nagagawa, possible na gusto mo, 'di ba? 'Wag mo muna ikukuwento, pero pag-isipan mo, gano'n. Magtago ka ng diary mo, gano'n, ng journal mo. Meron namang mga apps sa phones ngayon, 'di ba? Mag-notes ka, lock mo yung phone mo, 'di ba? Marami ng paraan ngayon, 'di ba? And kung gusto mo naman talaga, wag ka na lang makisunod sa uso kung hindi mo naman talaga gusto. Kasi for example, yung topic lang na traveling. May friend na ako na ganyan dati nagtatanong ba't hindi daw ako nagta-travel, hindi daw ba ako nag-iipon para mag-travel. Ang sa'kin lang kasi is hindi ko siya feel, eh. Parang hindi ko gusto yung mag-iipon ng sobrang laki para lang mag-travel. Sa'kin lang yun. Pero siguro kung marami na akong pera na ise-spend, gano'n. Kung barya na lang sa'kin yung pera na pang-travel, why not, 'di ba? I want to go places, 'di ba? Kung secured naman dun sa area na yun, why not? I want to go there, 'di ba? And dumaan din naman ako sa phase na 'pag may nag-aaya sasama lang ako, 'di ba? Marami akong ganyang kwento na sama lang ako ng sama because afford naman, may pera naman, may mga kasama naman ako, safe naman ako sa kanila. Although siyempre may mga issues pa rin dun, pero I mean yung idea ng safety like may sasakyan ka naman, 'di ba? May vehicle naman, may na-rent sila na van, gano'n or yeah, 'di ba? Why not? Just explore. Parang mas mahirap kasi yung time na kung kailang tumanda ka na, tapos makikita mo yung ibang tao na lalabas lang sila kung kailan nila gusto, 'di ba? Magta-travel sila, mawawala sila ng ilang araw, magho-hotel sila, what else? Or may bibilhin sila ng mga bagay na it looks outrageous for you na tingin mo parang, paano mo na-achieve yung ganyan, 'di ba? Tapos ang reaksyon mo lang is, "Ah," or parang, "I'm happy for you. I'm happy for you," pero ang lungkot mo na para kang nawalan, gano'n. 'Di ba? Parang hindi mo iba yung sinasabi mo, pero yung reaksyon ng mata mo, reaksyon ng bibig mo, reaksyon ng katawan mo is hindi ka masaya, inggit 'yan, 'di ba? Parang siguro tatapusin ko na lang 'to na maging masaya tayo para sa ibang tao, para yung ibang tao maging masaya rin din sila para sa atin, gano'n. Parang ako dumaan din ako sa part na ganyan, pero na alam mo 'yun, yung minsan kasi tao lang tayo, eh, nakakaranas tayo ng inggit. Pero kailangan nating i-heal yung ganyan natin. Parang subukan natin paunti-unti na maging masaya sa ibang tao para maging masaya rin sila sa atin, kung ano yung ma-achieve natin. Kapag dumating ka na sa gano'n na point, 'di ba, mas komportable ka ng magpaalam na, "Sa ganitong araw aalis kami," gano'n. Kasi alam mo na papayagan ka na, 'di ba? 'Di ba? Kaysa yung takot na takot ka magpaalam kasi alam mo na hindi ka papayagan or
may sasabihin ka sa mga friends mo, ganyan. Pipigilan ka nila, gagawa sila ng ways para hindi ka makaalis, 'di ba? Hindi naman natin makokontrol yung iniisip ng ibang tao, hindi naman natin puwedeng layuan na lang lahat ng tao na ganyan sa buhay natin. Pero minsan kailangan lang natin lakasan yung loob natin na gumawa ng paraan para i-push yung boundaries, para magawa natin yung gusto natin sa buhay, 'di ba? Kasi nakakapanghinayang, masakit yung feeling, yun yung masakit na feeling na tatanda ka tapos marami kang pagsisisi sa buhay kasi hindi mo na-express yung sarili mo, hindi mo nasabi yung gusto mo, hindi mo nagawa yung mga gusto mo, hindi mo nabili yung mga gusto mo. Where in fact, ang tagal mo na nabuhay sa mundo, marami ka sanang ways para gawin yon. Kaso nakinig ka sa ibang tao. Hindi mo inisip yung sarili mo, hindi mo inisip yung possibilities. Parang, sabi kasi ni ganyan, ganun. Sinarado mo na yung isip mo. Huwag tayong makulong dun sa sarili nating isip. 'Di ba? Nagagawa nga ng ibang tao eh, 'di ba? So, kaya din natin, 'di ba? Yun lang. I mean, sorry if I'm all over the place. Ganon, kasi wala naman ako script. But, yeah, I hope may naintindihan. Or kung if you think this is nonsense, then okay, just thank you for listening. But that's it. See you next time. Bye-bye.